You're hitting on a deep, powerful truth that runs all through the Bible. God isn't looking for the strong, the self-sufficient, or the proud. He's looking for the weak, the humble, the ones who know they can't do it on their own. That's what it means to be poor in spirit. It's not about being financially broke or walking around sad. It's about recognizing deep down, I have nothing to offer God. I need Him for everything. Look at the Tower of Babel in Genesis 11, verse 7. People tried to build their way up to heaven with dirt-based, all about their own effort. God confounded them, broke down their plans, because pride and self-reliance always lead to confusion and separation from God. He rejects the bricks of our own works. But what does He accept? Living stones. People who are built up by God, not by themselves. That's spiritual humility. God's message doesn't change, and He keeps repeating Himself for a reason. Jeremiah 31, verse 34, in Hebrews 10, verses 16 to 17, are like echoes across the Old and New Testaments, both hammering home the same point. We can't fix ourselves, and God is the one who writes His truth on our hearts. It's not about us climbing up to God with our own bricks and effort. It's about Him coming down to us, doing the work inside us that we could never do on our own. Jeremiah 31 says, God will forgive our iniquity and remember our sin no more. Hebrews 10 repeats that promise, showing that God's plan has always been to deal with our weakness and sin by His grace, not by our strength. He's not looking for us to prove ourselves. He's looking for us to admit our need and let Him do the saving. That's the gospel, plain and simple. God's got it covered, from start to finish. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mateo 5, versikulo 3 kay JV. Hindi hinahanap ng Diyos ang malalakas, ang sapat sa sarili o ang mayayabang. Hinahanap Niya ang mahihina, ang mapagpakumbaba, ang mga alam nilang hindi nila kaya mag-isa. Iyan ang kahulugan ng pagiging dukha sa espiritu. Hindi ito tungkol sa pagiging walang pera o paglalakad na malungkot, kundi tungkol sa pagkilala sa kaibuturan. Wala akong maibibigay sa Diyos, kailangan ko Siya sa lahat ng bagay. Tingnan ang tore ng Babel sa Genesis 11, talata 7. Sinubukan ng mga tao na itayo ang kanilang daan patungo sa langit gamit ang mga brick gawa ng tao, gawa sa lupa, at lahat ay tungkol sa kanilang sariling pagsisikap. Pinagulo sila ng Diyos, sinira ang kanilang mga plano, dahil ang pagmamataas at pagtitiwala sa sarili ay laging humahantong sa pagkalito at paghihiwalay sa Diyos. Tinanggihan niya ang abrik ng sarili nating mga gawa, pero ano ang kanyang tinatanggap? Buhay na mga bato, mga taong itinayo ng Diyos, hindi ng kanilang sarili, yan ang espiritual. Pagpapakumbaba, hindi nagbabago ang mensahe ng Diyos, at paulit-ulit siya sa isang dahilan. Ang Jeremias 31, 34 at Hebreo 10, 16 hanggang 17 ay parang mga lingaw-ngaw sa lumang tipan at bagong tipan. Parehong nagbibigay diin sa parehong punto. Hindi natin kayang ayusin ang ating sarili, at ang Diyos ang siyang nagsusulat ng kanyang totohanan sa ating mga puso. Hindi ito tungkol sa pag-akyat natin sa Diyos gamit ang sarili nating mga break at pagsisikap. Ito ay tungkol sa pag-ababa. Diyos sa atin ginagawa ang gawain sa loob natin na hindi natin kailanman magagawa ng mag-isa.
Jeremias 31, 34 ay nagsasabing patatawarin ng Diyos ang ating kasamaan, hindi na aalalahanin ang ating kasalanan. Ang Hebreo, Kabanata 10 talata 17 ay inulit ang pangakong iyon na nagpapakita na ang plano ng Diyos ay palaging harapin ang ating kahinaan at kasalanan sa pamamagitan ng kanyang biyaya, hindi sa pamamagitan ng ating lakas. Hinihiling na patunayan natin ng ating sarili. Hinihiling niya na aminin natin ng ating pangangan. Kailangan at hayaan siya ang magligtas. Yan ang ebanghelyo, malinaw at simple, sakop na ng Diyos ang lahat mula simula hanggang wakas. Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.